Ayon dito sa lumalabas na mga computations ng mga nag-a-analyze ng PBA scenarios, may malaki ang posibilidad na baka ang San Miguel Beer makaharap itong Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon kasi, may tsansa na itong Rain or Shine ay mapunta sa number 2. Number 1 NLEX, kung sakaling talunin ng NLEX ng Titan Ultra, halos lock na sila doon sa number 1 at itong Rain or Shine, posible na manalo rin at maging number 2. Samantala naman itong San Miguel Beer, kung sakaling matalo itong Magnolia do sa final 2 games nila kontra sa TNT at Meralco at sang San Miguel ay talunin itong Phoenix at itong Terra Firma, baka umabot ng number 7 ng San Miguel. So baka San Miguel versus Rain or Shine ang mangyari. Twice to beat ang lamang ng ROS. Kung inyong maaalala, itong Rain or Shine Elasto Painters, maganda pinapakita niyan talaga, no? Kontra dito sa mga team sa PBA, kabilang ng San Miguel. Pero syempre, sabi nga ni Coach Cheng Yao, ibang San Miguel to, lalo na't nandyan na si Benny Boatwright. At yan ngayon yung tinitignan natin kung paano babaguhin dito ng San Miguel Beermen. Dahil syempre, kung ikaw naman itong SMB, gusto mo talaga na ipakita, kaya nilang manalo kahit na may twice to beat disadvantage. Para do sa mga nakakalimot na itong San Miguel, nung nanalo sila nung Commissioner's Cup, nung si Chris Makoto yung kanilang import, number 8 seed din sila. Tinalo nila yung number 1 seed na Northport Batang Pier. So hindi na bago sa San Miguel kung maging number 8 o number 7 sila. At yan ay alam na alam din syempre ng Rain or Shine. Kung ikaw naman itong San Miguel Beermen, hindi mo na kinakailangan pang mag-worry do sa placing. Ang kinakailangan lang mag-focus itong San Miguel manalo mamaya o bukas kontra sa Terra Firma at sa Phoenix. Dahil kapag yan ay ginawa ng San Miguel, mas gaganda na yung position nila dito sa playoffs. Yan ang kinakailangan ngayon mag-focus ng San Miguel at wag na intindihin kung saan pa sila makakaraan at kung sino pa yung makakaharap nila. Sa ngayon, itong Phoenix Fuel Masters ay sinara na raw yung pinto doon sa mga trade speculations tungkol kay Richie Rivero. Dahil syempre sa nilalaro ngayon ni Richie, sino ba namang coach ang magte-trade dyan? Marami din na nagsasabi na yung mga teams na interesado dito kay Richie Rivero, actually halos lahat yan, itong MVP, SMC, Converge, lahat yan gustong makuha si Richie Rivero. Pero hindi na papayag ang Phoenix na i-trade yan dahil grabe ang taas ng trade value ngayon nitong si Richie. At yan din ang dahilan kung bakit itong si Richie Rivero ngayon ay isa doon sa mga most highly sought players. Yung dating trade rumor na lumalabas yung Richie Rivero for Alex Stockton, sa tingin ko malabo nang mangyari yan. Dahil sa nilalaro ngayon ito si Richie Rivero, hindi na yan iti-trade ni Charles Chu. At most likely if ever mag-trade ng Converge para kay Alex Stockton, baka makuha nga niya na itong si Joshua Monson. Or kung totoo yung ibang balita, baka si Jeremiah Gray. Pero sa ngayon si Richie Rivero hindi na yan iti-trade ng Phoenix. Itong si Kai Balungay, ang balita natin, iintayin na lamang daw ng Phoenix na makarecover to pero wala din silang balak i-trade. Ang veterano na si Jason Perkins, yan ang posibleng malagay sa trading block. Maganda naman yung laro ni Perkins dito sa Phoenix. Yun nga lang sabi ng iba, parang long overdue na ma-trade si Phoenix sa si Perkins sa isang championship contender. Matagal-tagal na rin sa PBA itong si Perkins at syempre gusto niya na maglaro sa isang team na pwede mag-compete sa kampyonato. Kasi itong Phoenix parang nagre-rebuild pa lang. So baka hindi pa sila ready na mag-compete. Kaya nga ngayon itong Phoenix Fuel Masters, isa talaga yan dito sa mga teams na pwede na lumaban para dito sa kampyonato. Of course, alam natin na sobrang aga pa. Hindi pa nga alam kung saan position ng Phoenix dito sa playoffs. Pero sa ngayon, sa tingin ko, pwede talaga na maging maganda to para sa Fuel Masters. Basta naman siguraduhin lang nila na sila magiging okay yung kanilang standings pagdating dito sa playoff.